kung ikakasal ka sa iyong tunay na pag-ibig sa edad na 20 at magbuntis ayon sa plano para lang malaman na ikaw ay pamalit. Ano ang iyong gagawin? Noong una kaming nagkita, kumuha pa siya ng litrato ko. Hindi ito ako. Kay Alice, aking pag-ibig. Dalawang bagay ang ginawa ko. Una, pagpapalaglag. Miss Hall, 5 buwan na ang sanggol. Sigurado ka bang gusto mo itong ipa-abort ngayon? Baby, patawarin mo ako. Sigurado ako. Miss Hall, matagumpay ang operasyon. Gusto mo bang makita ang sanggol? Hindi. At pangalawa, Jerry, hindi mo ako pinaghintay dati. Hello, Jerry. Ikaw. Swertehin ka sa pagkalimot sa mga unang pag-ibig. Nang bumalik si Alice, iniwan ni Jerry sa bahay ang babaeng buntis. Pamalit lang naman siya. Sa huli, naalala mo kung gaano niya kamahal si Alice. Muntik na niyang inumin ng sarili hanggang mamatay para sa kanya. Kaya ito ay wala lang. Ang kahabag-habag na babae ay wala pa ring ideya. Kanina lang, sinabi ni Alice na masakit ang kanyang mga paa. Dinala niya agad ito para bumili ng mga flat shoes. Baby, hindi niya tayo minamahal kahit kailan. Hindi niya ako minahal kahit kailan. Hindi niya talaga ako minahal. Kamusta? Bella, anong nangyari? Kakita ko lang ng tawag mo. Ginising ka ba ng kulog? Jerry, dapat tayong dib. Jerry, masakit ang paa ko. Maging mabait? Matulog ka na. Babalik ako agad. Jerry, mahal kita. Pero hindi yan dahilan para magsinungaling ka sa akin. Honey, bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo matulog ng maaga? Ginulo mo na naman si Mommy? Hindi. Okay ka lang? Tingnan mo. Hinanap ko sa buong lungsod para makuha ito para sa'yo. Paborito mong cake to. Okay lang ako. Pirmahan mo ito. Ano to? Bakit ka umiiyak? Bella, may kailangan akong asikasuhin. Matulog ka na maaga. Simula ngayon, bilhin mo na lang ang anumang gusto mo. Hindi na kailangan ng pirma. Tandaan mo, asawa kita. Ang akin ay sa'yo. Hindi magtatagal. Hindi na ako magiging asawa mo.
Hindi, Bini. Hindi ganyan maghalik. Kamusta? Kamusta? Tatay, hiniwalayan na ako ngayon. Kapag natanggap ko na ang sertipiko, sasama ako sa iyo sa ibang bansa. Nasaktan ka ba ni Jerry? Hindi. Nawala lang ang ningning. Hindi ako mahal ni Jerry. Kaya ayaw ko na siyang mahalin. Ako si Alice, unang pag-ibig ni Jerry. Nagulat ako na hindi pa rin siya makapag-move on kahit pagkatapos ng kasal. Nakaukit pa rin ang pangalan ko sa loob ng kanyang pulso. Maayos na nakatago ang lahat ng aming litrato at ang kanyang mga diary. Tingnan mo. Tinatawag pa rin niya ang pangalan ko sa pagtulog. Anong gusto mo? Gusto ko lang kunin muli ang akin. Magigising na siya. Maniwala ka o hindi, kapag sinabi kong nagkaroon ako ng bangungot, mananatili siya sa akin ng 5 araw nang walang tigil. At hindi ka man lang tatawagan. Talaga? Jerry? Bella, aalis ako ng 5 araw. Narito ang sekretarya. Tawagan mo siya kung may kailangan ka. Ingatan mo ang sarili mo at ang sanggol. Bella. Kawawa ka naman. Alice? Dinala ako ni Jerry sa pamamasyal sa tabing dagat ngayong araw. Dati kaming pumupunta rito noong nagliligawan pa kami. Sinabi niyang mananatili siya rito kasama ko sa susunod na 5 araw. Ito rin mismo ang lugar. Akala ko ay romantiko ka. Ang pala, ay binabalikan mo lang ang dati ng lugar. Bella, nandito na ako. Mag-ingat ka at baka masaktan ang sanggol. Bella, bakit ka nakatayo dito? Wala lang. Nagtatapon lang ng ilang kalat. Tingnan mo. May dala akong limitadong edisyong libro ng signing para sa'yo. Siya nga pala. Bukas ba ang pagsusuri mo? Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Hindi na tayo pupunta ulit. Ano ang ibig mong sabihin? Masama ba ang pakiramdam mo? Ginoo, si G. Engeng. Stone ay wala gaanong gana kumain nitong mga nakaraang araw, halos hindi siya kumakain. Malamig ang iyong mga kamay. Hayaan gumawa ako ng pagkain para sa'yo. Alagaan mo siya. Huwag mo siyang pahintulutang masaktan. Maging mabuti ka. Napakabait sa'yo ni G. Stone. Pinapangarap ng bawat babae ang magkaroon ng mapag-arugang asawa tulad niya. Dati, ay inisip kong napakaswerte ko na napangasawa siya. Ngunit ngayon, nauunawaan kong ito ay isang maingat na binalangkas na kasinungalingan. Kamusta? Ako si Alice, ang nagpadala sa iyo ng mga mensaheng iyon. Napakaalaga ni Jerry nitong mga nakaraang araw. Kaya gumawa ako ng ilang merienda para sa kanya. Hindi mo papaalisin ng bisita, di ba? Ang paborito kong uri ng rosas. Hindi ko inasahan na siya ay matatandaan.
Araw-araw na inaalagaan ni Jerry ang mga bulaklak na ito ng mag-isa. Hindi niya kailanman hinahayaang gawin ito ng iba. Akala ko, libangan niya. Pero sa pala, Ang dekorasyon ay ang paborito kong Nordine Minimalism. Lahat ito ay mga regalo ko sa kanya. Hindi ko inasahan na siya ay magpapahalaga sa mga ito ng napakahusay. sa pala hindi niya ako hinayaang hawakan ng mga ito. Hindi dahil sa OCD, kundi dahil nagpapaalala ang mga ito sa kanya kay Alice. Anong pagkakataon? Nagplano kami ni Jerry na kumuha ng 3 pre-wedding theme. Disyerto, karagatan, at kagubatan. Ginawa mo. Ang parehong 3. Wow, ang ganda. Jerry, kumuha tayo ng klasikong tema. Belia, kumuha na lang tayo ng mga ito. Sige, gusto ko ang anumang gusto mo. Iginigiit ni Jerry ang 3 temang ito. Akala ko dahil sa akala niya ay romantiko ito. Pero, dahil lang sa gusto ito ni Alice. Belia? Bakit ka nandito? Jerry, naghanda ako ng merienda para sa iyo. Ang asawa mo ay nagbigay sa akin ng mainit na pagtanggap. Sinabi pa niya na dapat akong manatili para sa hapunan. Bella, ipakilala kita. Kay Alice Ross, aking dating kapitbahay. Kami ay lumaki ng magkasama na parang magkapatid. Siya ay nasa ibang bansa at kakauwi lang. Kaya hindi mo siya kilala. Kapitbahay? Parang magkapatid? Itinago mo ang inyong relasyon ng napakahusay. Oo. Parang kuya ko na si Jerry mula noong bata pa ako. Maselan ako sa pagkain, kaya natuto siyang magluto para lang sa akin. Oo, sobrang masaya lang talaga. Ito ang mga ulam na madalas mong lutuin. Akala ko ay dahil gusto ko ang mga ito. Pagod na ako. Kailangan kong magpahinga. Matulog ka na. Isasama ko si Alice sa lakad sa ibaba. Tara na, Jerry. Pinakuha ako ni Jerry ng prenatal vitamins para sa iyo. Inumin mo habang mainit-init pa. Siya nga pala. Sakali. Ang pangalan ng iyong sanggol ay hindi ba Jace kung lalaki? At Luna kung babae, di ba? Pinili ni Jerry ang 2 pangalang iyon noong una akong magbuntis. Kaya, kahit ang anak natin ay parang alay kay Alice, Iyon ay mga pangalan na pinili namin ni Jerry. ah, Jerry. Alice! Alice? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nasaktan din si Bella. Alice? Alice? Kumusta ang sanggol? Ang sanggol? Hindi ba naipalaglag na ang sanggol ni Miss Hall? Bella, gising ka na pala. Masakit ba kahit saan? Doktor, ano ang sinabi mo? Hindi kita narinig. Ako.
Wala. Kailangan ng pasyente ng mas maraming pahinga. Sige, doktor. Pasensya na, Bella. Kasalanan ko. Hindi ko napansin na napatid ka rin sa hagdan. Kaya akala ko, buti na lang, ikaw at ang sanggol ay okay. Kung hindi ko kailanman mapapatawad ang sarili ko. Nangangako ako, protektahan kita. Mula ngayon, di na kita pahihintulutang masaktan muli. Maaari mo ba akong patawarin ngayong pagkakataong ito? Pagod ako. At sawa na ako sa drama mo. Bella, tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Ito ang munting regalo ko para sa'yo. Dati kong inakalang ito ang tunay na pag-ibig. Bella, ano ang nangyayari sa'yo kanina lang? Mukha kang malungkot. Nag-aalala ako sa'yo. Narinig ko na mayroong kang unang pag-ibig na matagal mong hindi malimutan. Nakalimutan mo na ba? Ngayon, Bella, sa totoo lang, Jerry, may mga gangster na sumusunod sa akin. Natatakot ako. ipadala mo ang lokasyon mo. Bella, may trabaho pa akong kailangan tapusin. Bakit hindi ka na lang sumakay ng taxi pa uwi? Alice. Tumakbo ka! Jerry! Alice, sinabi ko sa iyong ipagtatanggol kita magpakailanman. Tinupad ko ang aking pangako. Dati niyang isinapanganib ang buhay niya. Sa karera sa kalye para sa akin. Noong ako ay nagkaroon ng aksidente, nagbigay siya ng napakaraming dugo, halos siya ay himatayin. sa huli, isinasapanganib mo ang buhay mo para sa taong minamahal mo, hindi lang para sa akin. Hindi kailanman para sa akin. Halos tumusok sa puso niya ang kutsilyo. Sino si Alice Ross? Kailangang pumayag ang pamilya para sa operasyon. Hindi ako pamilya. Narito ang asawa niya. Pero kanina pa niya sinasambit ang pangalan mo. Kahit sa testamento niya, sa iyo niya iniwan ang lahat. Teka, Hindi mo ba siya mahal? Nasa panganib pa rin siya. Hindi ka mananatili? dati ko siyang minamahal ng lubos. Pero dahil hindi kanya mapakawalan, aalis na ako. Akin na. Sobrang busy sa trabaho. Wala akong oras para sa'yo. Lalabas sa 3 araw? Takot ka bang mapansin ko? Kumusta ang sanggol? Iniinom mo ba ng gusto ang bitamina mo? Hayaang maramdaman ko. Bakit parang nararamdaman pa rin na napakaliit? Dalhan mo siya ng prenatal vitamins. Ayaw ko nito. Umalis ka. Bella, magpakabuti ka. Inumin mo ang bitamina.
May mga nutrisyon to na kailangan mo at ng sanggol. Jerry, ikaw talaga? Jerry, Alice, nandito ka rin, Bella? Magpahinga ka. Mag-usap tayo sa taas. Jerry, pinipilit si Alice ng mga magulang niya na magpakasal. Tinanggihan niya, kaya ikinulong nila siya. 2 araw na lang ang kasal. Hindi ko hahayaang magpakasal siya sa taong hindi niya mahal. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong guluhin ang kasal? Jerry, kumalma ka. Kasado ka na ngayon at magiging ama ka na. Naisip mo ba kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol kay Bella kung gagawin mo iyan? Paano kung diborsuhin ka niya? Uminahon ka. Ako ang bahala. Hindi niya malalaman ng anuman tungkol dito. Paano kung malaman niya? Hindi mahalaga yan. Paliligayan ko lang siya. Ang babaeng tulad niya ay hindi mabubuhay nang wala ako. Jerry, ang pagmamahal ko sa'yo ay tunay nang namatay. Nakuha ko ang sertipiko. Mas mabuting sabihin sa kanya at maghiwalay ng maayos. Galing ka sa iyong lakad? Bella, kailangan kong lumabas ngayong araw. Patulog ng maaga. Huwag kang balayan si nanay. At gawin siya masama ang pakiramdam o magagalit si tatay. May sasabihin ako sa iyo. Bella, kailangan ko na umalis. Napakaaga? Hindi ka ba makapaglaan ng 5 minuto? Hindi ba ito pwedeng hintayin hanggang ngayong gabi? Ganito ba talaga kaimportante ito? Aso, higit pa sa aking buhay. Sige. Umalis ka na. Huwag kang mahuli. Baby, sana makarating ka sa langit. Belia, nasa kusina ang mga bitamina. Babalik ako kapag tapos na ako. Jerry, mula ngayon, di ka na magiging bahagi ng aking buhay. Wala ka na sa mundo ko magpakailanman. Mas mabilis. Hinto. Jerry, sigurado ka ba dito? Paano mo ipapaliwanag kay Bella? Maintindihan niya. Sa ngayon, ang pagligtas kay Alice ang mas mahalaga. Pero nagdadalang tao siya ng anak mo. Kung hindi ka sasama sa akin, umusog ka. Ali, may asawa na si Jerry. Sigurado ka bang pipigilan niya ang kasal? Itay, magtiwala ka sa akin. Masyadong mahal ako ni Jerry. Para hayaan ako magpakasal sa iba. Ngayon, ating tanggapin ang nobya. Tingnan natin kung sino maglakas loob na magpatuloy. Sa kasal na ito, Hindi ka makakatakas. Wala akong pakialam kung sinong sumipot. Ikakasal ka ngayong araw. Itay, wag. Hindi ako magpapakasal. Nakansela na ang kasal na ito. sagot ng Stone Corp ang lahat ng pagkawala. Jerry, salamat sa pagsagip mo sa akin.
Huwag kang mag-alala, Alice. Hindi kita hahayaang magpakasal sa taong hindi mo mahal. Oo nga pala. Hindi kayo magagalit si Bella na nagmamadali kang pigilan ng kasal? Gusto mo bang ako ang magpaliwanag sa kanya? Hindi na kailangan. Sigurado akong maiintindihan niya. Bella, inistorbo ka ba ng bata ngayong araw? Binilhan kita ng paborito mong pagkain. Bella? Hello? Bella? Nasaan ka, Bella? Tigilan mo ang pagbibiro. Lumabas ka at magpapaliwanag ako. Hello, ang numerong dial mo ay hindi maabot. Divorce certificate? Jerry Stone? Bella Hall. Mahal na mahal ko si Bella. Paano ako pumayag sa diborsyo? Maaari kaya. Maaari kaya ang kontratang yun. Bakit niya itago to sa akin? Bakit siya magsisinungaling? Hindi. Kailangang nagagalit siya. Wala akong oras para sa kanya. Iyon ang dahilan. Bella, walang puso ka. Paano mo nagawa? Mas gugustuhin mong alisin ang sanggol natin kaysa manatili sa akin? Ang sanggol ko. Ang anak ko. Jerry, Bakit ka narito? napanatili mo pa ang password na ginamit natin noon. Jerry, bakit ang lungkot-lungkot mo? Ako ang minamahal mo, di ba? Pinakasalan ko si Bella. Para lang ipakita kay Alice. Ito ang gusto ko kaya bakit hindi ako masaya? Noon, umalis ako nang walang paalam para sa aking pag-aaral. Patawad. Ngunit ngayong wala na si Bella, pwede ba tayo ay magkasama na? Minamahal ko pa si Bella. Nagsimula lang to para ipakita kay Alice. Ngunit, naging totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Nagdala pa siya ng aking anak. Ngunit si Alice. Si Alice ang tunay kong pag-ibig noon. Ngunit minamahal ko pa ba siya ngayon? Bella, ang sakit-sakit ng pag-alis mo. Hindi ka palang sanay. Kapag magkasama na tayo, makakalimutan mo siya. Jerry, pwede ba tayong magsimula ulit? Jerry, ano ang problema? Patawad? Bella. Jerry, ilibing natin ng maayos ang sanggol, okay? G, Stone, hiniling mo ba ako? Hanapin mo para sa akin ang pinakamagandang sementeryo sa Aspen. Ang anak ko, kasama si Bella, ay karapat-dapat sa pinakamaganda. Opo, Ginoo. G, Stone, paano naman ang inscription? Isulat mo lang minamahal na anak. Nina Jerry Stone at Bella Hall. Ayaw mo pa rin akong patignan? Jerry, may magandang balita ako para sa iyo. Bella, anong gusto mong ipakita sa akin? Napaka-misteryoso. Buntis ako. May anak na tayo ngayon. Magiging ama na ako. Mhm. Magiging ama na ako!
Bella, magiging ama na ako. Bella, hindi kita sinisisi. Ang ating anak ay hindi rin. Jerry, ang aking pakikiramay. Masyadong malupit si Bella. Ang nagawa lang ni Jerry ay napadala ng kaunti. Malapit si Jerry kay Alice, ngunit wala naman talagang nangyari. Hindi ba maaaring magkaroon ng babaeng kaibigan ang isang lalaking may asawa? Tama na. Hindi ko napansin na nasasaktan siya. At hindi ko siya nalingat. Galit lang siya sa akin. Masyado siyang padalos-dalos at nagpadalos-dalos. Makakapagkaroon tayo ng isa pang anak. Kapag siya ay bumalik. Ginoo. Bakit wala nang lahat? Sabi ni B. Flatstone ay may bagong lilipat dito, kaya hindi na kailangan ang mga lumang gamit. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Wala ka naman sa bahay, kaya hindi namin nasabihan ka. Ikaw. Magpadala ka nang hahanap sa kanya. Tama na ang pag-aalboroto. Ako mismo ang maghahatid sa kanya pauwi. At ibalik ang bahay sa dati nitong ayos. Ayaw ni Bella sa malamig at walang laman. Paumanhin, Ginoo. Hindi namin mahanap si B. Flatstone. Walang kwenta. Ilang araw na at hindi niyo pa rin siya mahagilap. Para saan pa ang pinapasweldo sa inyo? Lumabas? Kumusta? Ako si David Hall. Ano ang problema? G. Hall, alam mo ba? G. Hall, nakikiraan ba sa inyo si Bella? Diborsiyado na kayo ni Bella. Wala ka nang pakialam sa kanyang kinaroroonan. Huwag mo na akong tatawagan kailanman. G. Hall, alam kong nagkamali ako. Nag-iinarte lang si Bella. Jerry, matagal na tayong magkaibigan. Alam mong ang asawa ko ay isang anak lang ang iniwan sa akin. Hindi ako pumayag sa pagsasama ninyo. Ngunit sumumpa ka sa buhay mo na hindi mo sasaktan si Bella. At ngayon, pinasag ng kasal na ito ang puso niya. G. Hall, paumanhin. Ako. Kung sinabi niya yan, malapit lang dapat si Bella. Ipabook mo ako ng ticket. Iuwi ko na si Bella ngayon. Bella? Bella, Tatay, natutuwa akong nakabalik ka na. Naghirap ang prinsesa ko. Kalimutan na natin siya. Maari kang manatili sa akin. Kahanga-hanga ka, prinsesa. Makakakita ka ng isang tao na mas mabuti kaysa kay Jerry. Tatay, sino yan? Oh, Bella, ipakilala kita. Diles, Bella. Sa estudyante ko, si Liam Trent. Kumusta? Ako si Bella Hall. Kumusta? Madalas kang banggitin ni Professor Hall. Mas maganda ka pa. Sa personal cases sa kanyang mga larawan. Salamat. Maganda ka rin. Pumunta ka rito para sa tanghalian mamaya. Sige. Tulungan kita sa iyong maleta. Bella, ano ang iniisip mo tungkol kay Liam? 2 taon siyang mas bata sa iyo. Pero mature siya at maayos kumilos. Tatay, hindi pa ako handa para sa ibang relasyon. Sige, hindi na ako magtatanong ulit. Bella, ano ang plano mo ngayon? Gusto kong ituloy muli ang karera ko at ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Subaybayan ang kanyang lokasyon. Pero, narito ako. Hindi na tayo muling maghihiwalay. Salamat sa pagpapasyal sa akin sa campus ngayon. Ako'y karaniwang abala. Ngunit may bakante akong oras. Magkakaroon ng exhibition ang Departamento ng Sining sa lalong madaling panahon. Ang pag-alam sa lugar ay magpapadali nito. Paumanhin sa pag-abala sa iyo nitong 2 linggo.
Nag-aalala ang tatay ko na mag-isa lang ako at iginiit niyang samahan mo ako. Kung abala ka, hindi mo kailangang gawin ito. Bakit mo naiisip na hindi ako narito dahil sa iyo? Abala ka, ngunit ikaw pa rin. Ingat. Naaawa ako. Naawa talaga ako. Anong nangyari? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Mukhang malala. Dalhin na natin kita sa dispensaryo. Salamat. Ayos lang. Kailangan lang tapalan ito. Mukhang ikaw ang nagligtas ng sitwasyon. Sige, ang bayaran ay doon. Huwag kang gagalaw. Ako na ang bahala. Kasintahan mo? Hindi. Ngunit umaasa ako na balang araw ay siya na. Good luck. Bakit mo ako iniligtas? Hindi mo ba ako nakikilala? Sa wakas ay makikita ko na si Bella. Kaya gusto niyang ituloy ang kanyang pag-aaral. Mabuti. Kukuha tayo ng bahay malapit dito, kung gayon. Handa na ang exhibit ng sining. Nandito rin yung nagtapos sa biology na si Liam. Siya yung habol si Bella Hall, di ba? Lagi siyang kasama niya. Kumusta? Pinag-uusapan niyo ba si Bella Hall? Nasaan siya? Nasa exhibit na bulwagan sa unahan. Medyo mababa ang kaliwa. Samantalang masyadong mataas ang kanan. Bella, nandito ako. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Pumunta ka sa impyerno. Bella? Nandito ako. Magsama na ulit tayo. Bella, patawarin mo ako. Magkaroon tayo ulit ng anak. Nangangako akong aalagaan kita ngayon. Ayokong makita siya. Tara na. Pasensya na. Una, ang iyong binti. Ngayon, ito. Huwag kang humingi ng paumanhin, Bella. Hindi mo kasalanan. Aksidente lang. Baka masakit ito. Tisin mo na lang. Siya nga pala. Nagkakilala ba tayo noon? Tinanong ko ang tatay ko, pero ayaw niyang sabihin sa akin kahit anong gawin ko. Sumama ka sa akin para mag-lunch. At sasabihin ko sa'yo. Mayroon ba siyang... Sige, aayusin ko ito sa kanya. Okay. Salamat sa mga bulaklak. Gusto ko ang mga ito. Ako? Binigay ko ang lahat sa huling relasyon ko para lang masaktan. Liam, sa tingin ko, Huwag kang magmadaling tumanggi. Ang ganda ng lugar na ito. Kumain muna tayo. Salamat. Tumigil ka ng pag-inom. Malalasing ka. Liam, kailan ba talaga tayo unang nagkita? Wala akong maalala. Bella, matagal na talaga tayong nagkakilala. Tumigil ka. Sawa na ako sa pag-ibig. Masaktan.
Masyadong masakit. Yung lalaki mula sa exhibit, kung sana nagtapat ako ng mas maaga. Nauna akong nakilala ka. Okay ka lang? Kaya kong inumin ng 3 pang bote. Hoy, dahan-dahan. Malapit na sa bahay. Bitawan mo siya. Tumabi ka. Sabi ko bitawan mo siya. Belia, nandito ko. Umuwi na tayo. Kung tama ang alala ko, sinabi ni Prof. Hall na diborsyada si Bella. Diborsyada? Hindi yan totoo. Nagsasaya lang si Bella. Tama, Bella. Pinabalaan kita. Lumayo ka sa kanya. Hindi ito, Aspen. Ang paggulo dito ay may mga kahihinatnan. Sino ka ba? Ako ang asawa niya. Nagkaroon pa nga kami ng anak. Anak? Oo, Bella. Naghihintay ang sanggol natin sa bahay. Anak ko? Namatay ng ganito kaliit. Okay lang, Bella. Maaari tayong magkaroon ng panibago. Umalis ka o tatawagan ko ang pulis. Anong nangyayari? Hoy, Tatay, Bella? Mr. Hall, narito ako para sunduin si Bella pa uwi. Professor Hall, lasing si Bella. Salamat, Liam. Huling-huli na ngayon. Dumalaw ka para sa hapunan sa ibang araw. salamat. Bella, halika. Umuwi na tayo. Ingat! Mr. Hall, mapagkakatiwalaan mo ako kay Bella. Ako ang nag-alaga sa kanya sa lahat ng mga taong ito. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Anong karapatan mong sabihin yan? Diniworsiyahan ka niya. Mas mabuti pang umalis ka na ngayon din. Umalis ka. Mr. Hall, alam kong sinusubok mo lang ako. Hindi ako susuko. Bakit nandito ka pa? Ano sa palagay mo? Ang ganda. Salamat noong isang araw. Okay ka lang? Yung lalaki. Okay lang ako. Siya si Jerry Stone. Ang aking dating asawa. Pero nakapag-move on na ako sa kanya. Maaari ko bang itanong kung bakit mo siya hiniwalayan? Paumanhin kung masyadong personal. Hindi mo kailangang sagutin. Walang dahilan. Nawala na ang kislap. Huy! Okay lang. Sino ba ang hindi pa nakakilala ng G? Iwanan mo na lang siya at humanap ng mas mabuti. Kunin mo ako bilang halimbawa. Ako ba ay angkop sa trabaho? Liam, ako. Hindi pa ako handa na pumasok sa isang bagong relasyon at nagkakilala pa lang tayo. Hindi ba't napakaaga pa? Bella, mas matagal na tayong magkakilala kaysa sa iniisip mo. Kung noon ay may lakas ng loob ako, baka napangasawa mo na ako. Nagkakilala ba talaga tayo? Mataba ako noong bata pa ako. Mahirap isipin na iyon ay ako kung ihahambing sa itsura ko ngayon. Ikaw yung batang mataba sa hobby class. Oh well, naalala mo rin sa wakas. Ako ay nasa handaan din. Bakit hindi kita napansin? Hindi ka man lang lumapit para batiin ako. Hindi mo matanggal ang tingin mo kay Jerry. Pumayat na ako noon. Kaya hindi mo ako nakilala. Akala ko ayaw mong magkita tayo, kaya umalis na ako. Hindi ko inakala. Wala rin ako sa airport nang mangyari yon. Nakiusap ako kay Professor Hall na payagan akong pumunta. Bella, gusto nakita simula nung bata pa tayo. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na manligaw sa iyo? Makikilala mo rin ako ng husto. Bella, huwag mong isara ang puso mo dahil lang sa isang nabigong relasyon. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na subukan ang bagong bagay at magsimula muli. Nanggugulo ba siya sa'yo kani-kanina lang? Dahil pinapaalis ninyo ni tatay, tuwing pumapasok siya, tumigil na siyang pumunta. Mabuti. Sabihin mo agad sa akin kung may mangyari man. Pasensya na.
Abala sa trabaho kani-kanina lang. Ayos lang. Mag-usap na lang tayo mamaya. Bella. Bella, gusto mo bang sumabay sa akin sa tanghalian? Lumayo ka nga sa akin. Bella, alam kong galit ka pa rin sa akin pero tingnan mo, bumili ako ng lugar malapit sa campus para mas madali para sa'yo. Gusto mo bang pumunta ron? Jerry, umalis ako para sa'yo at kay Alice. Huwag mo na akong pilitin at huwag mong gawin na kamuhian kita. Alice? Ano ang kinalaman niya rito? Bella, alam ko. Nalulumbay ka ng buntis. Nagtanong ako sa mga doktor tungkol dito. Sasamahan kita kapag libre ako. Umuwi ka na kasama ko. Lumayo ka sa akin. Bella, umuwi ka na kasama ko. Ang bagong lugar natin ay tulad ng dati. Mahilig ka sa mga plushies, di ba? Marami akong binili. Hindi ako pupunta roon. Bitawan mo ako. Bella, mag-asawa tayo. Huwag na tayo magtampuhan. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Pero patawarin mo na lang ako, okay? Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Bella, alam kong nasasaktan ka pa. Dahil sa sanggol, maaaring magkaroon ulit tayo ng isa pa. Ibig ko sabihin, kahit ilan ang gusto mo, sumama ka sa akin. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Ikaw na naman. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Asawa ko siya. Jerry, hiwalay na tayo. Wala ka sa akin. Bella, hindi mo pa ako kinausap ng ganito kailanman. Nakalimutan mo na ba ang pagmamahalan natin? Umalis ka. Kinakausap ko ang asawa ko. Sino ka? Para makialam. Alam mo ba kung ano ka? Maninira ng pamilya. Jerry, alam na alam mo kung sino ang unang nangaliwa. Kung hindi dahil sa'yo at kay Alice, hindi ko ipinadalaglag ang anak natin. 5 buwan ko siyang dinadala. Naramdaman kong gumagalaw siya. Hindi kita kayang pabaguhin. Pero hindi ako nangaliwa. Kung magiging malapit lang sa babae, ay nangangaliwa na lahat na lang ng lalaki ay may kasalanan. At hindi ako pumayag sa diborsyo. Asawa mo pa rin ako. Jerry? Ikaw nga talaga. Sandali, Bella. Ano ang sinabi mo? Siya? Pinadalaglag mo ang bata dahil sa kanya? Hindi totoo yun. Ikaw, G, go ka. Sal, bahe ka. Hindi ako makapaniwalang naglaan ako ng buhay sa edukasyon. Pero hindi kita nakilala. Napahamak ang anak ko dahil sa akin. Itay. G. Hall. Bata lang naman yun. Makakagawa pa tayo ng panibago. Sasama siya sa akin ngayon. Walang makakapigil sa akin. Anong lakas ng loob mo? Nag-donate ako ng gusali. Sa pangalan ng ating anak. Tingnan mo, matanda na ang tatay mo ngayon. Kung kakausapin ko ang punong guro, baka siya ay... Subukan mong gawin yan. Sino ka ba? Kung tama ang alala ko, estudyante ka rito. Hintayin mo mapaalis kita. Jerry, hindi ako makapaniwala na ganyan kang tao. Mula ngayon, makakasama ko ang kahit sino. Maliban sa'yo? Bella, sinampal mo ako dahil sa kanya? Hindi. Katawa-tawa siya. Nang mawala na siya, saka lang niya na-realize. Kung talagang mahal niya siya, sana ginawa niya ang lahat. Sa palagay ko, aalis na sa kanya ang asawa niya. Karapat dapat sa kanya iyan. Hindi. Imposible. Hindi niya ako iiwan. Hindi. Ako ang pinakamamahal niya. Hoy, Bella. Hindi mo siya pipiliin. Ingat. Bella, alam kong mahal mo pa rin ako. Ingat! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Delikado yun. Huwag mong gawin yan. Labis akong nag-alala. Bella, bakit? Nang ako'y magkasakit, laging nasa tabi mo ako. Alam kong minahal mo ako. Jerry, Ikaw mismo ang nagsabi nito. Lumipas na yon. pinalaya na kita ngayon. Hindi na kita iniibig.
Tatawag ako ng ambulansya. Jerry, narinig kong nasa aksidente ka. Ayos ka lang ba? Kung mananatili ako sa kanya, kapag siya ay mahina, sigurado akong pakakasalan niya ako. Sa lalong madaling panahon. Alice, bakit ka nandito? Narito ako para alagaan ka. Umuwi ka na. Mabuti ako mag-isa. Jerry, umalis na si Bella. Determinado kang makasama ako kahit na ito ay naging sanhi ng pagkalugi sa Stone Corp. Kasalanan ko noon. Hindi sana ako umalis. Ngunit bumalik na ako ngayon. Mahal pa rin kita. Mahal mo rin ako. Magsama tayo muli, sige? Alice, lumipas na yon. Natapos ang lahat sa pagitan natin nang iwan mo ko noon. Jerry, sinasabi mo lang ito para inisin ako, di ba? Mahal mo pa rin ako. Alice, Hindi pwede. Bella, kasalanan mo ito. Ganito ang nangyari kay Jerry dahil sa iyo. Jerry? Jerry? Ano ang nangyari? Tingnan kita. Saan ka nasaktan? Ayos lang ako. Mga pasa lang to. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Jane, kasalanan ni Bella ito. Nasaktan si Jerry dahil sa kanya. Alice, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba buntis si Bella at nasa bahay lang? Jane, Bella? Ayos lang ako. Walang saysay ang pagpunta rito. Umuwi na lang tayo. Huwag kang magpalit ng usapan. Alice, magpatuloy ka. Jane, ipinalaglag ni Bella ang bata. Ano? Hindi maaari. Totoo ito. Iniwan niya sa bahay ang abo ng sanggol at mga kasulatan ng diborsyo. May kasintahan pa siya ngayon. Nandito si Jerry dahil sa kanya. Jerry, totoo ba iyon? Galit lang sa akin si Bella. Kaya, totoo ito? Alam ko simula nang ikasal kayo na mangyayari ito. Bata pa siya at emosyonal na hindi matatag, tingnan mo ang nangyayari ngayon. Ang kahabag-habag kong apo. Jane, huwag kang masyadong mag-alala. Buti na lang, maayos na si Jerry ngayon. Oo, dapat manatiling malusog si Jerry. Maaga kaming iniwan ng kanyang ama. Ang pamana ng mga Stone ay tumagal ng 9 na salinlahi. Hindi ko hahayaang wasakin ni Bella ang ating pamilya. Jane, kukuha ako ng tubig para kay Jerry. Magpatuloy ka at makipag-chat. Alice, mabait kang bata? Jerry, ano ang iniisip mo ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Umalis na si Bella. Hindi ka pwedeng mag-isa magpakailanman, di ba? Nanay, sabi ko sa'yo, galit lang sa akin ngayon si Bella. Huwag kang makialam. Bakit? Hahayaan mo pa bang bumalik siya? Huwag mo na nga lang isipin iyan. Hindi ko gugustuhin ang ganyang manugang na babae. Nanay, tama na. Alam kong nasa hustong gulang ka na ngayon. May sarili kang mga opinyon. Maagang pumanaw ang tatay mo. Mahirap na pinalaki kita ng mag-isa. Nanay, hindi ko yun ibig sabihin. Jerry, kailangan mong magpatuloy sa buhay, tama? Tingnan mo, ano ang masasabi mo kay Alice? Mabait siya. Isa pa, magkakilala kayong mabuti. Bukod pa riyan, kayong dalawa ay nagkatuluyan, di ba? Nanay, ako at si Alice. Jane, uminom ka ng tubig. Salamat. Alice, tanungin kita ng isang tanong. Ano ang masasabi mo kay Jerry? Makinig ako sa iyo. Hilaw pa ako noon. Akala ko kapag nakapagtapos na ako, makakabalik ako para tulungan si Jerry. Hindi ko alam na makakaramdam ng pagpapabaya si Jerry dahil doon. Hoy, tangang bata. Hindi kita sisishin. Isa pa, mabuti ang hangarin mo. Jerry, ito ay perpekto. Gusto ko rin si Alice. Paano kung kayong dalawa na lang ang magsama? Jerry. Nanay, sinabi ko sa'yo, itinuturing ko si Alice na parang sariling kapatid. Walang nagpapakasal sa kapatid nila. Jerry, bakit mo nasabi yan? Alice, huwag mo siyang pakinggan. Jane, naiintindihan ko. Yamang hindi na ako kailangan ni Jerry. Aalis na ako. Alice, wala akong pakialam. Si Alice ang magiging manugang ko. Matanda na ako. Hindi na ako mabubuhay ng matagal.
Ikaw na ang bahala. Alice? Alice, huwag kang mag-alala. Gusto kita. Pinagmasdan kitang lumaki. Kilalang kilala kita. Hindi katulad ni Bella na pumatay sa aking apo. Hindi ko siya tatanggapin kailanman. Jane, salamat sa pagiging mabuti mo sa akin. Mabuti. Bella, malapit na akong maging bahagi ng pamilyang Stones. Nandito na si Liam ng ganito kaaga? Hindi kilalang numero? Bella, magkita tayo. Sino ito? Si Jerry ba ito? Hindi pwede. Nasa ospital pa dapat siya. Kumusta? Narito. Bella, pasensya na. May aasikasuhin ako. Pumunta ka muna sa mall. Kapag tapos na ako, pupunta ako. Sige, aalis na ako. Ang ganda ng suot mo sa damit na ito. Maganda ang itsura ng magagandang babae kahit anong isuot. Salamat. Ibalot mo ito para sa akin. Bella, nandito ka rin pala. Hindi ba ito yung damit na sinubukan ko? Napakaputa mo talaga. Kaya mo nga ipaagas ang sarili mong anak. Sino ka para kunin ang damit ni Alice? Hubarin mo na yung damit ngayon. Ibigay mo kay Alice. Ako ang unang nakakita. Bakit ko ibibigay sa kanya? Hoy! Gusto namin itong damit. Babayaran namin. Binibini, itong babaeng ito ang nauna. Ang anak ko ay shareholder ng mall na ito. Tatawagan ko na ba siya ngayon? Sige, aayusin ko na ito ngayon. Pasensya na. Ayos lang. Ipagkakaloob ko na sa kanya. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Hubarin mo na ngayon. Jane, ang bait mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag ikinasal na kami ni Jerry, magkakaanak ako para sa kanya. Magkakaroon ka ng apo sa darating na taon. Sige. Bella, gusto mo bang subukan ito? Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Maaari mo na yan. Alice, huwag mong kahabagan siya. Masyado kang mabait. May mga taong malupit mula pa noong bata pa sila. Alice, makikipagkita ako sa mga kaibigan ko. Maari mo na ang card na ito. Salamat, Jane. Uli lang bata. Walang problema. Pamilya tayo. Ingat ka. Bella. Bella. Gaano ka katapang na baliwalain ang mensahe ko? Galing sa'yo ba ang mensaheng iyon? Bakit? Akala mo ba galing kay Jerry? Mag-usap tayo. Wala nang pag-uusapan. Tumigil ka sa paggulo sa akin. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako natatakot. Bitawan mo. Kaya kong maglakad mag-isa. Ano ang sasabihin mo? Bella, ano ang ginawa mo para tratuhin ako ni Jerry ng ganito? Alice, nakikita kong hindi maayos ang relasyon ninyo ni Jerry. Ag? Aray! Bella! Alice, hindi ba ito ang plano mo simula pa lang? Pinapatay ko ang sanggol. Nagdiborsyo rin ako. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Bakit? Pagkatapos mong makuha si Jerry na pagtanto mong iba siya, hindi ba? Alice, katawa-tawa ka. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako tratuhin ni Jerry ng ganito? Alice, hindi sapat ang 2 tasa ng kape para magising ka? Ikaw. Ikaw. Tapos ka na? Sino ito? Kasintahan mo. Narito ako para ipaalam sa iyo na nakatira na ako ngayon kasama ang mga Stone. Bella, sinabi ko sa iyo noon pa na kukunin ko ang lahat ng sa akin. Bakit ka narito sa halip na kasama si Jerry? Tingnan, may bagong boyfriend ako. Sabihin mo kay Jerry na tigilan niya ako. Alagaan mo siya. Isipin kung mag-anak ako kay Jerry.
Ano ang mangyayari sa iyo? Sisiguraduhin kong maalis ang anak mo sa pamilya ng mga Stone. Ang anak mo ay magiging kaluluwang naliligaw magpakailanman. Alam ba ni Jerry kung gaano ka kasama? Well, mahal na mahal ako ni Jane. Hindi tulad mo na kanyang iniiwasan. Ngayon, hindi na siya makapaghintay na ako ay umuwi. Bella, dahil ayaw niyang tumigil, parusahan natin siya. Huwag kang mag-alala. Parusahan siya. Jerry, kakakalabas mo lang sa ospital. Tumigil ka sa pag-inom. Paano niya ako iniwan? Mahal niya ako. Huy, si Bella ay isang puta. Oh, Jerry, mas lalo kang malulungkot pagkatapos uminom. Ang mga babae ay simple lang. Bigyan mo ng pera at narito na sila. Umalis ka. Hoy! Huwag mo nang abalahin. Umalis ka. Oh, Jerry, bakit ngayon ka lang nakauwi? May problema ba sa kumpanya? Oo, Jerry. Tumatawag kami sa iyo pero hindi ka sumasagot. Oo. Kailangan kong asikasuhin ng ilang gawain sa kumpanya. Kaya ako nahuli. Bakit ganyan ang suot mo? Saan ka pupunta? May magandang nangyayari. Nag-organisa ako ng salo-salo. Jerry, sumama ka sa amin. Mauna na kayo. Pupunta ako pagkatapos maligo. Jerry, ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Buti na lang at umalis na si Bella. Kilala ko na si Alice mula pa noong bata ako. Sigurado ako na siya ang tamang tao. Jerry, palagi kong alam na nagmamalasakit ka sa akin. Laging nagkakasundo ang ating mga pamilya. Kapag ikinasal na sina Jerry at Alice, mas magiging malapit pa tayo. Palagi kong nagustuhan si Alice. Siya lang ang manugang kong babae. Kung hindi dahil kay Bella, naputang iyon na ng akit kay Jerry sana, ay naging magkasama na sina Alice at Jerry. Gayunpaman, salamat na lang hindi pa huli ang lahat. Heto, kunin mo ito. Salamat, Jane. Hindi mo kailangang maging masyadong magalang. Magparehistro kayo ng kasal bukas. Jane, sige. Jerry, nasaan ka? Sa paradaan ng hotel ako. Malapit na ako dyan. Sige. Jane, magbanyo muna ako. Sige. Nanay. Gordon, Jerry, halika't pumili ng petsa para sa kasal ninyo ni Alice. magpakasal? Oo. Nanay, sinabi ko na sa'yo. Si Bella lang ang pakakasalan ko. Ay, patawad. Bakit ka napaka-clumsy? Maglinis ka sa banyo? Maligayang bati, Alice. Opisyal na ang inyong relasyon ni Jerry. Salamat sa Diyos, nakuha ng putang iyon ang pahiwatig at ipinagpalaglag ang kanyang anak. Ako hindi. Bella, ako. Jerry, bakit ka nandito? Ano ang sinabi mo kay Bella? Jerry, ano ang pinagsasabi mo? May sinabi ka ba sa kanya? Kaya ba niya ako hindi naunawaan? Hindi ko ginawa. Talagang hindi. Jerry, ano ang ginagawa mo? Jane, pakiusap, wag mong sisihin si Jerry. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana dapat binanggit si Bella. Alice, narito ako. Binigo mo talaga ako. Tayo na. Alice, ano pa ang itinatago mo sa akin?
Mr. Stone, may dokumento para sa'yo. Iwan mo dito. Natanggap na ang iyong padala. Ako si Alice, ang unang pag-ibig ni Jerry. Nagulat ako na hindi pa rin siya makamove on kahit pagkatapos ng kasal. Tinatawag pa rin niya ang pangalan ko sa kanyang pagtulog. Kung sasabihin kong nanaginip ako ng masama, mananatili siya sa tabi ko ng 5 magkakasunod na araw at hindi ka tatawagan kahit minsan. Alice Ross. Isipin mo, kung magkaanak ako kay Jerry, anong mangyayari sa'yo? Sisiguraduhin kong ang anak mo ay matanggal sa angkan ng mga stone. Ang anak mo ay magiging isang nawawalang kaluluwa magpakailanman. Kapag pirmado na ito ni Jerry, magkakaapo na rin ako sa wakas. Alice, hindi kita minamadali, hindi ba? Hindi, Jane. Napakabuti mo sa akin. Bukod pa riyan, lagi kitang nagustuhan ni Jerry. Nag-aalala lang ako. Baka tumanggi siya. Bakit niya gagawin iyon? Isipin mo kung gaano kaganda kung ikaw ang pinakasalan ni Jerry mula pa sa simula. Halika na, hanapin natin siya ngayon na. Jerry, may magandang balita ako para sa iyo. Kailangan mong makinig sa akin ngayon. Jane, mukhang abala si Jerry. Bakit hindi tayo maghintay sandali? Jerry, pumirma na si Alice sa mga papeles. Matagal mo na siyang gusto. Kapag pumirma ka na, magiging mag-asawa na kayo. Huwag mo itong punitin. Nangako sa akin si Alice. Kapag napangasawa mo na siya, magkakaroon na ako sa wakas ng apo. Jerry, huwag mong galitin si Jane. Alice Ross. Ang lakas ng loob mo. Bakit mo siya itinulak? Halika. Dahil sa akin pumirma si Alice sa kontrata ng kasal. Sisihin mo ako kung gusto mo. Siya ang pumatay sa anak ni Bella. Huwag mo nang banggitin pa siya. Lahat iyon ay nasa nakaraan na. Ang mahalaga ngayon ay ikakasal na kayo ni Alice at magpapamilya. Pamilya? Pinatay niya ang nag-iisang anak namin ni Bella. Ano? Masamang puta ka. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang apo ko. Hindi. Hindi totoo iyan. Iniipit ako ni Bella. Itinatatwa mo pa rin? Kasalanan mo ang lahat. Dahil sa'yo ko iniwan ni Bella. Alice, nagtiwala ako sa iyo. Jerry, huwag mo siyang palampasin ng basta-basta. Hindi. Hindi ako iyon. Alamin kung ano ang ginagawa ni Alice nitong mga nakaraang araw. Gayun din. Tingnan ang mga account ng mga Ross. Mr. Stone ninakaw ng pamilyang Ross ang 200 million mula sa Stone Corp. Gayon din ang nakaraang kasal ni Miss Ross ay itinaguyod niya at ng kanyang mga magulang. Alice, kasalanan mo ang lahat ng ito. Iniwan ako ni Bella dahil sa'yo. Jerry Stone,
Ang lakas ng loob mong paluin ako? Bakit mo ipinadala kay Bella ang mga bagay na yon? Bakit mo sinabi yun sa kanya? Kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko siya pababayaan. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana ang ating anak. Jerry, bitawan mo. Papatayin mo siya kung hindi ka hihinto. Jerry, bitawan mo. Tama? Hindi ka pa pwedeng mamatay. Kailangan mo humingi ng tawad. Kay Bella at sa aking sanggol. Jerry Stone. Ikaw ang pinakasakit kay Bella. Kasama mo si Bella. Pero nakikipagkita ka sa akin ng patago. Oo, ipinadala ko sa kanya ang mga mensaheng iyon. Ngunit gumawa ba ako ng anuman? Ikaw, ang pumatay sa iyong sariling anak. Ikaw, ang nagbigay kay Bella sa iba. Tumahimik ka. Huwag kang magsabi ng kahit ano pa. Wala nang ibang salita. Hindi ako nagkakamali. Hindi ko kasalanan. Jerry, hindi mo talaga mahal si Bella, ikaw ang nasaktan sa kanya. Pinakasama ko si Bella at nagkaanak kami. Paano ko siya hindi mamahalin? Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, babalik sana si Bella sa akin. Bugbugin mo siya. Wag. Wag mo akong paluin. Bella, papatawarin mo na ako ngayon, di ba? Sige, lumabas tayo sa weekend. Bella. Bella? Bella? Jerry? Bakit ka nandito? Bella, tingnan mo. Ayaw ko na kay Alice. Bumalik ka sa akin, sige? Wala akong pakialam sa nangyayari sa inyong dalawa. Dibosyado na tayo at kasama ko na si Liam ngayon. Hindi mo gagawin yon. Akin ka. Jerry Stone. Binabalaan kita. Diborsyado na tayo. Lumapit ka sa akin at tatawag ako ng pulis. Liam, wag. Hindi siya karapat-dapat. Natatakot ako. Liam Trent. Akin si Bella. Umalis na si Alice sa ating filing. Patawarin ako ni Bella. Sino ka ba? Ha? Asawa ako ni Bella. At nagkaroon kami ng anak. Gusto mo bang mamatay? Huwag mo siyang pansinin. Hindi ko na siya mahal. Miss, pasensya na kung natakot ka. Aalisin namin siya. Usog. Bella. Bella! Bella, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Medyo natigilan lang. Simula bukas, nandito ako para bantayan ka. Sige. Alice? Ang galing ninyo magpanggap. Ginago ninyo ako.
Masaya ka na ba? Anong balak mong gawin? Lahat yon ay ideya ko. Wala namang alam ang mga magulang ko. Hindi ba't huli na? Para sabing lahat to. Ngayon? Ano sa palagay mo? Mabubuwag kaya ang pamilyang Ross? Sa loob ng 5 araw? Huwag! Huwag mong gawin, Jerry. Huwag! Jerry! Ginong Ross, may balita ba? Sinabi ng Stone Corp, pinuputol nila ang lahat ng ugnayan sa amin. At Sabihin mo na, pinasasakit mo ang ulo ko? At idinala ni G-Stone sa blacklist ang aming kumpanya. Tapos na. Lahat tapos na. Ang kumpanyang ibinuhusan ko ng buhay ko ay wala na. Hindi. Hindi ito maaaring mangyari. Kamusta? Hindi available ang numerong iyong denial? Jerry, kumusta ka at si Alice? May narinig akong mga chismis. Sabi nila ikaw ay... Aba. Naisip ba ninyong dalawa kung anong mangyayari na magtulungan kayo para magsinungaling sa akin? Dahil ginawa mo ito, mas mabuting harapin mo ang mga kahinatnan. Alam niya ang tungkol sa kasal. Alice. Oh, malapit siya sa kanya. Malamang may plano siya. Kamusta? Hindi available ang numerong iyong denial. Mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon. Sige. Sasabihin ko, patawad Bella, kasalanan ko ang lahat. Ano pa? Pinatay ko ang anak mo. Hindi ko dapat itinulak ka. Bella, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Bantay mo siya. Bella Hall. Bawat kirot na naramdaman ko ngayong araw ay dahil sa iyo. Bella, babayaran mo ito. Jerry Stone, Bella Hall, pumunta ka sa impyerno. Kumilos kang maayos? Bella Hall, sinusumpa ko, babayaran mo ito. Mr. Stone, may problema tayo. Ano yun? Magsalita ka ng dahan-dahan. Nakatakas ang putang iyon sa silong nung pagpapalit ng turno namin. Nakatakas siya? Mr. Stone. Walang kwentang tanga. Hindi mo siya mabantayan? Hanapin mo siya ngayon din. Opo, sir. Mr. Stone, masamang balita! Ginong Stone, masamang balita. Ano na naman? Di ba kayo titigil? Si Binibining Brown ito. Na-hospital siya dahil sa matinding emosyonal na paghagalpak. Ihanda ang kotse. Opo, sir. Jerry. Ina. Dahan-dahan lang. Ina, ayos ka lang ba? Oh, Jerry. Tumatanda na ako. Hindi ko na kayang tiisin ang stress. Ina, huwag mong sabihin na yan. Umaasa pa rin ako sa'yo para tulungan ako at si Bella sa pagpapalaki ng mga anak namin. Jerry. Makinig ka sa akin.
Hayaan mo siyang umalis, okay? Ina, huwag mo na ulit sabihin yan. Nakakainis pakinggan. Kasalanan ko ito. Maagang namatay ang tatay mo at iniwang mag-isa tayong dalawa. Mahigpit ako sa iyo simula noong bata ka pa. Gusto ko na magtagumpay ka sa lahat ng iyong ginawa. At nagbigay ka sa akin ng karangalan. Pero hindi ko naisip na magiging malubha kang obsessed ka. Ina, walang kinalaman yan dito. May isa lang akong pakiusap. Sabihin mo. Hayaan mo na si Bella. Itigil mo na ang paghawak sa kanya. Nagkamali tayo sa kanya. Jerry, hayaan mo na siya. Okay? Sige. Ina, ipinapangako ko sa'yo. Magpahinga ka mabuti. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sige. Hindi pa rin ba nakahanap si Alice? Hoy, Itay. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari kay Jerry? Sinusugod niya ang Ross Group. Ipinabang karote niya tayo. Pero ayaw pa rin niyang paiunin ako. Huwag kang mag-alala, Itay. Magmamakaawa ako kay Jerry na tumigil. Magbayad ka na. Magbayad ka na. Bayaran mo kami. Bayaran mo kami. Magbayad ka na. Alice, pasensya na. Itay, huwag kang magpadalos-dalos. Itay, makinig ka sa akin. Jerry Stone. Bella Hall, pareho kayong mamumuhay para bayaran ito. Mr. Stone, nahanap na namin siya. Nasaan siya? Nasa motel sa Dussel. Dapat ba naming siya'y arestuhin? Ako na mismo ang makikipagkita sa kanya. Anak, magpakabait ka. Sandali lang lalabas si Daddy. Babalik agad ako. Liam, kumalma ka. Matagal nang hindi nagpapakita si Jerry. Ang sarap ng pagkain dito. Subukan mo. Sige. Tama. Pupunta ka sa isang biyahe malapit na. Alam mo ba kung saan? Hindi pa. Hindi pa sinasabi sa amin ng professor namin. Sabihan mo ako kapag alam mo na. Iaayos ko ang schedule ko para sumama sa iyo. Tingnan mo ako. Magtiwala ka sa akin. Magiging maayos ang biyahe. Mag-focus ka na lang sa trabaho mo sa kumpanya. Magiging maayos ako. Pasensya na, Bella. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Naintindihan ko. Kumusta na si Professor Hall? Mula nung pangyayari sa paaralan, medyo malungkot siya at hindi gaanong maayos. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako at maayos ang lahat. Pero sinisisi pa rin niya ang sarili niya dahil doon. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang niya ng oras. Ginoo, narito na ang pagkain ninyo. Hindi namin ito in order. Hindi ito sa amin.
Bella, ingat! Bella, Bella Hall, punta ka sa impyerno. Bella. Pumatay. Tumawag ka ng pulis ngayon. Kamusta? Eto si. Bakit ka nandito? Bakit? Sabi ko sa'yo, hindi ko hahayaang saktan ni naman si Bella. Bumitaw ka. Liam, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nasaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Ako'y napunta sa ganitong kalagayan. Dahil sa inyong lahat. Kasalanan ninyong lahat ito. Jerry, ayaw ka na niya. Bakit mo siya ipagtatanggol? Kawawa ka naman. Bumitaw ka. Jerry? Nawalan ka ng maraming dugo. Ikaw, huwag kang makatulog. Bella, alam ko na. Mahal mo pa rin ako. Bella. Bella, nasaan ka? Hoy, huwag kang gagalaw. Maaring bumuka ang iyong sugat. May dumaan bang babaeng naghanap sa akin? Meron. Kaya, dumalo si Bella sa akin. Sigurado ako. Malapit na niya akong patawarin. Sulit ang pagkasaksak sa akin. Kumusta? Kaibigan ako ni David. Sinabi niya sa akin na ibigay ito sa iyo. Malamang pinatawad na rin ako ni Mr. Hall. Magaling yan. Oras na para palitan ng benda mo. Ipinadala ito ni David. Muli, iiwan ko ito dito. Teka. Nasaan si Bella? Tagahatid lang ako ng mga bagay. Wala akong alam na iba pa. Sabihin mo kay Bella na bisitahin ako. Sir, pakiusap, huwag kang gumalaw. Maaring bumuka muli ang iyong sugat. Palitan ko ang benda mo. Loko. Bella? Bakit ka nandito? Nasaan si Bella? Alam ni Professor Hall na iniligtas mo ako at si Bella. Pero sabi niya ayaw niyang makita ka. Kaya ipinadala niya ako. Sigurado ako na ikaw humahad lang sa kanya. Hindi ako katulad mo. Hindi ko pipilitin si Bella sa ayaw niya. Iniligtas ko siya. At wala na si Alice sa buhay ko magpakailanman. Ilang taon na kaming kasal ni Bella. May anak na rin kami. Wala kang laban sa akin. Anong lakas ng loob mong banggitin ang anak mo? Kung hindi mo sinubukang balikan si Alice, hindi niya patuloy nasasaktan si Bella at pinapalaglag ni Bella ang kanyang sanggol. Sabi mo ilang taon ka na kay Bella at mahal mo siya. Kaya, paano mo napirmahan ang mga papeles nang hindi mo alam? Iniskam ako ni Alice. Kaya ako ginawa yon. Hindi mo ba naintindihan? Ikaw ang dahilan ng lahat. Si Alice ay dahilan lang. Hindi niya sinabing manatili ka. Hindi niya sinabing manabik ka sa kanya pagkatapos mong pakasalan si Bella. At hindi niya pinapirmahan sa iyo ang mga papeles. Tumahimik ka. Hindi ako yon. Hindi ko ginawa yon. Mahal ko si Bella. Hindi ko kailanman gagawin yon. Jerry Stone, sinira mo ang sarili mong kaligayahan. Oo nga pala. Dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kailanman nagsama kami ni Bella. Liam, nakauwi ka na. Nakauwi ka na. Tumaan ako sa tindahan gusto mo, kaya may dala ako para sa iyo. Salamat. Hey, kumusta? Siya? Ayos lang siya, pero patuloy siyang nagtatanong kung makikita ka niya. Hemp,
Ano ang lakas ng loob niyang humiling na makita si Bella? Dapat niyang iligtas si Bella. Magpapadala kaya si Bella? Gusto mo bang makita siya? Oh, gusto ko siyang puntahan. Sa weekend. Dapat kinuha ko na yung kutsilyo. Kung alam kong mangyayari ito. Bella, bakit iniisip mo pa rin siya? Hindi ba't nasaktan ka na niya ng gusto? Hindi sa hindi ko siya nakakalimutan o gusto kong buhayin muli ang pagmamahalan namin. Iniisip ko lang na dapat may maayos na pagtatapos. Iniisip niya na patatawarin ko siya dahil iniligtas niya ako. Kung tatanggi akong makita siya, mananatili iyon sa kanya magpakailanman. Kung iyon ang iniisip niya, sino ang nakakaalam kung anong gagawin niya sa hinaharap? Hemp. Kung maglakas loob siyang pumunta, pakikipaglaban ko siya ng buong lakas. Nasa piling mo na ako. Wala na akong iisiping iba. Magtiwala ka sa akin. Sige? Bella? Dumating ka talaga para makita ko. Masaya-masaya ako. May sasabihin ka ba sa akin? Gusto kitang kausapin ng tayong dalawa lang. Maghihintay ako sa labas. Tawagin mo ako kung kailangan mo ako. Sige. Kung wala ka nang sasabihin sa akin, alis na ako. Hindi mo pa rin ako patatawarin? Jerry, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pero maraming beses ko nang sinabi sa'yo, natapos na tayo. Pero may nadarama pagmamahalan tayo sa isa't isa. Oo. Nagmamahalan tayo nun. Minahal kita ng labis noon, ngunit tapos na iyon. Jerry? 8 kang taong mas matanda sa akin. Iniisip mo ba ang ating kinabukasan? O si Alice ba ang laman ng iyong isip sa buong panahon? Nung tayo pa? Ako? Nung sinabi ko sa iyong buntis ako. At nang pinangalanan mo ang ating sanggol, iniisip mo ba tayo? O ang panahong ginugol mo kasama si Alice, ipinangalan mo pa sa kanya ang ating sanggol? Bella. Mahal na mahal ko talaga. Ikaw. Pag-ibig? Ano talakas kang kausapin ako tungkol sa pag-ibig? Kung kahit katiting na pagmamahal ay mayroon ka sa akin, hindi ka makikipagtalik sa kanya nang ako'y buntis. Bella? Patawarin mo ako. Jerry, tapos na tayo. Wala na tayo. Kung may pagmamahal ka man sa akin, nakikiusap ako sa'yo. Pahintulutan mong umalis ako. Ngunit ako naman? Bella, alam mo ba? Hindi ko mapigilang tingnan ng silid ng bata sa bahay. Nakakulong ako. Masyadong mabigat ang pagmamahal mo. Hindi ko na kaya. Jerry? Oras na para bitawan. Bella, patawad. Umalis ka na. Bella. Patawad. Ginoo, lagpas na 1 buwan kayong wala. Nababalisang nababahala si Ginang Brown dahil hindi kanila matagpuan. Maayos ba ang kalagayan ng aking ina? Nagpahinga siya ng ilang sandali matapos ma-discharge. Mas maayos na siya ngayon. Oh, Bella. Jerry, sa tingin mo ba lalaki o babae ang ating sanggol?
Lalaki man o babae ito, mahal ko silang pareho. Ngunit kailangan nating bumili ng damit para sa sanggol. Anong kulay ang dapat nating kunin? Kung talagang gusto mong malaman, tatanungin ko ang doktor. Hindi na bale. Hintayin na lang nating mailabas ang sanggol. Sige, bahala ka. Patawad. Taos puso akong humihingi ng tawad. Jerry, patingin ako. Napakasaya kung maayos ka. Nanay. Alam kong nagkamali ako ngayon. Karapat dapat akong mamatay. Parusahan mo ako. Parusahan mo ako. Mahal ko, hindi kita kailanman sisisihin. Oh, Jerry. Lahat ay nagkakamali. Ngayong alam na natin ang ating mga pagkakamali, kailangan lang natin gawin ng mas mabuti. Gagaling ang lahat sa pagdaan ng panahon. Mahal ko. Nanay. Pero mahal na mahal ko talaga si Bella. Alam ko. Dapat, ipinanganak ang ating sanggol sa 5 buwan pa. Kasalanan ko ang lahat. Anak, kami ng nanay mo, mano-manong tumahin ito para sa'yo. Sana magustuhan mo ang mga to. Anak, pasensya na. Kapag nasikaso ko na ang lahat, pupuntahan kita, okay? Nagkamali ako ng malaki. Dapat kong bawiin ito sa inyong dalawa. Ginoo, gumagabi na. Umalis ka na. Nawala na ang sanggol. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Pasensya na. Isa na namang kaawa-awang kaluluwa. Alice May, bisita ka. Pakiusap. Ayaw kong makita siya. Gusto kong bumalik. Gagawin ko na ang papeles kapag napirmahan mo na ang abiso ng pagbawi. Pagkatapos, maaari mo na siyang isama. Gusto mo pa bang pakasalan ako? Jerry, alam kong darating ka para sa akin. Oo. Bilisan mo at ilabas mo ako. Hindi. Hindi na ako makakapagtiis dito ng isa pang araw. Ayos lang ngayon. Pumunta ako rito para kunin ka. Jerry, alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin. Mahal na mahal kita. Basta mabait si Jerry sa akin. Maari kong kalimutan.
tungkol sa nangyari sa aking ama. Jerry, saan tayo pupunta? Hindi ito ang daan pa uwi? Huwag ka mag-alala. Dinadala kita sa isang doktor, syempre. Nagdusa ka ng labis doon. Patingnan ka natin ng mga doktor. Jerry, ang bait-bait mo sa akin. Bella? Natalo ka na? Si Jerry ay para lamang sa akin. Jerry, dinala mo ba ako sa maling lugar? Nakakatakot dito. Umalis na tayo ngayon. Hindi to mali. Mukhang komportable ka sa bilangguan. Marahil masyadong komportable. Mas mainam dito. Doktor, ang aking asawa ay malubhang may sakit. Bilang kanyang tanging pamilya, gusto kong mabigyan siya ng pinakamabuti. Pinakamabuting manatili siya dito magpakailanman. Jerry! Jerry, nagkamali ako. Gusto kong nasa bilangguan. Jerry! Jerry! Nagkamali ako. Hindi! Jerry! Pakawalan mo ako. Jerry! Nagkamali ako. Patawad. Ayokong pumasok doon. Jerry! Bella, tingnan mo. May nangyayari ba sa paaralan ngayon? Liam. Bella, Masaya ka ba? may espesyal ba ngayong araw? Nakalimutan mo ba? Ngayon ay ang ating unang anibersaryo. Pasensya na. Sobrang abala ako sa pagtatapos. Lubusan itong nakalimutan ko. Bella, nagpapasalamat talaga ako na iginawad mo ako ng lugar sa buhay mo. Nitong nakaraang taon, minahal ko bawat araw na kasama kita. Sigurado ako na ikaw ang nasa puso ko. Kaya, Bella Hall, pakakasal ka ba sa akin? Oo. Naku, ang sweet nila. Ako'y labis na nahihipo. Halik! Halik! Hagkan mo siya! Bella, Anong ginagawa mo rito? Bella. Nag-iwan ako ng ilang ari-arian para sa'yo sa bangko. Nararapat lang na maging sa'yo ito. Di na kailangan. Salamat. Ito na ang huling magagawa ko para sa'yo. Kunin mo, okay? Bakit ka nandito? Ano ngayon? Sinusubukan mo bang agawin muli ang aking anak? G. Hall. Hindi. Ginoo. Alam kong nagkamali ako. Hindi ako hihingi ng iyong kapatawaran. Pero gusto ko talagang sabihin sa'yo na ikinalulungkot ko. Huli na para sa pagsisisi ngayon. Kung hindi mo ito kukunin, ipapadonasyon ko to ng aking katulong sa mga kawanggawa para sa mga batang nangangailangan sa iyong pangalan. Libingan ng Hillview bilang 176. Ano? Doon ko inilibing ang sanggol. Kung gusto mo, maaari kang dumalaw. Walang kasalanan ng sanggol.
Gagawin ko. Bella, nakikita ko maayos ang iyong kalagayan ngayon. Wala akong pagsisisi. Nais kong kaligayanin yung dalawa. Ingatan mo siya. Liam? Nais kong dalawin ang sanggol. Sige, sasama ako sa iyo. Pasensya na. Jerry, hindi ko kayang patawarin ka. Hindi rin kita mapatawad sa ngalan ng sanggol. Mrs. Stone, buntis kayo. Tawagin niyo lang kami kung may kailangan kayo. Ito po ang binili namin kahapon para sa sanggol. Ako na lang ang maglalaban nito. Sabi nila kung ang magulang ang naghahanda ng damit para sa sanggol. Napakasaya ng sanggol. Napaka-considerate niyo naman. Mrs. Stone, okay lang po ba kayo? Sa tingin ko, sinipa ako ng baby. Unang beses niyang gumalaw. Ganito pala ang pakiramdam ng pagiging ina. Jerry, gumalaw yung baby ngayon lang. Talaga? Oo. Patingin. Sir, si Mrs. Stone ay kausap lang namin tungkol sa paglalaban ng damit ng sanggol. Maglalaba? Ako na ang bahala. Bella, ang baby natin, ang magiging pinakamasayang sanggol sa mundo. Baby, pasensya na. Talagang pasensya na. Bella, hindi ka sisisihin ng sanggol. Baby, pagkakatawagan mo pa ba akong mama sa susunod mong buhay? Ibibigay ko sa'yo lahat ng pagmamahal ko. Bella, Ano ang nangyayari, tatay? gusto mo bang magaan o malasa ang lasa ng sopas? Magaan. Napakainit ng panahon. Okay? Uwi ka na galing trabaho? Oh, at dala ko pa ang paboritong cake niya. Salamat. Tama. Ipikit mo ang iyong mga mata. May ipapakita ako sa'yo. Sige, aking Reyna. Maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Bella, hindi mo kailangan bigyan ako ng kahit ano. Dapat kang mamili para sa sarili mo. Masaya na ako basta't nakikita kitang masaya. Buksan mo lang at tingnan mo. Ano ito? Bakit napaka-misteryoso? Totoo ba ito? Magiging ama na ako. Anong nangyari? Professor Hall, David, magiging ama na ako. Tingnan mo. Ako? Magiging lolo na ako? Oo, magiging ama na ako. Isang ama, magiging tatay na ako. Magiging ama na ako. Napakaganda naman.
Lahat ay nasa nakaraan na. Sa palagay ko ngayon, ako ay napapaligiran ng kasiyahan. Bella, Ano ang nangyayari, tatay? gusto mo bang magaan o malasa ang lasa ng sopas? Magaan. Napakainit ng panahon. Okay? Uwi ka na galing trabaho? Oh, at dala ko pa ang paboritong cake niya. Salamat. Tama. Ipikit mo ang iyong mga mata. May ipapakita ako sa'yo. Sige, aking Reyna. Maaari mo nang buksan ang iyong mga mata. Bella, hindi mo kailangan bigyan ako ng kahit ano. Dapat kang mamili para sa sarili mo. Masaya na ako basta't nakikita kitang masaya. Buksan mo lang at tingnan mo. Ano ito? Bakit napaka-misteryoso? Totoo ba ito? Magiging ama na ako. Anong nangyari? Professor Hall, David, magiging ama na ako. Tingnan mo. Ako. Magiging lolo na ako? Oh, magiging ama na ako. Isang ama, magiging tatay na ako. Magiging ama na ako. Napakaganda naman. Lahat ay nasa nakaraan na. Sa palagay ko ngayon, ako ay napapaligiran ng kasiyahan.